naman po makakuha po tayo ng update. Lalo po dito po sa binabantayan na naman po ngayon na low pressure area. Let's welcome dito po sa atin po nga palatuntunan, Sir Hiner. Magandang umaga po sa inyo. Live na po tayo dito po sa atin po palatuntunan na si Bombo Laini Perez po ito, and kasama din po natin si Bombo Oliver. Siguro pagbati na din po muna ninyo sa mga viewers and listeners natin. Kamusta po, Sir Hiner? Yes, maraming salamat. Kasamang Bombo Lemmy, Bombo Oliver, magandang umaga. Santos ya kapusan at si kayo namin. Yes, Sir Hiner. Kamusta naman, sir, yung pagbabantay ng Pag-asa ngayon? Dahil meron atang namataan sa labas ng area of Philippine Area of Responsibility tayo na low pressure area. Kamusta po ito ngayon, Sir Hiner? Yes, opo. Ngayon pong alas 8 ng umaga, mayroon pong nilabas na isang data, yung satellite image, at nakalagay po dito na yung pong LPA, kung makapansin po niyo yung nilabas po kanina alas 8 ng umaga, yung circle po niya ay isa na pong pula. Red na po yung message niya. Ibig sabihin po niyan ay in 24 hours ay malaki na po ang chance na maging isang tropical cyclone o maging isang bagyo. Ito na pong nasabing LPA. Sa ngayon po ay nasa labas pa po ito ng Philippine Area of Responsibility, pero ngayong araw po ay makakapasok na po yan. So pag nakapasok po ito at naging isang bagyo, ang magiging local name po nito ay Berbina. Berbina po yung susunod na pangalan ng bagyo. Yes, sir. Sir, ano po yung taha nitong nasabing bagyo pag nakapasok na ngayong araw? Itong tinatawag nating bagyo, sir. Initial na forecast natin, o initial na sa base dun sa datos ngayon, kasi magiging bagyo pa naman ito, malaki pang chance na magbago ito. Base sa aking analysis, ay may chance po ito na magla-landfall dito po sa may Eastern Visayas, and then lalabas po ito sa may Mindoro, and then dito po sa southern part ng Palawan. So sa ngayon po, base dun sa data, hindi po nakikita na aabot po ito ng Pangasinan or dito po sa Ilocos region. Ibig kong sabihin, hindi aabot yung sentro, pero yung pong outer cloud band o yung advancing clouds dito ay maaari pong makaapekto. So, ngayong nabanggit ko, initial pa lamang po ito, maaari pa po ito magbago. Sana nga po ay maging tuloy-tuloy na ito para hindi na tayo maapektuhan, lalong-lalo na dito sa Northern Luzon. Yan, siguro may katanungan si Bombo Laini, Sir Hiner. Ayan, maraming salamat, Bombo Oliver. So, may possibility ba, Sir Hiner, na maaari na po tayo makaranas dahil nga ngayong araw expected po natin na makakapasok na po sa atin pong area of responsibility. Magpapaulan na po ba ito, Sir Hiner, or sa mga susunod na araw pa maaari po nating maranasan ito dito po sa atin pong bansa? Yung pong weather forecast na nilabas po kaninang alas 4 ng umaga, yung outer cloud band po nitong nasabing LPA ay makaka-apekto na po dito sa Eastern Visayas at ibang bahagi po ng Southern Luzon. Ganun din po sa northern part ng Mindanao. Yun po yung advancing clouds o outer cloud band nitong LPA. So sa susunod na araw ay mas lalong magdudulot pa rin po ito ng mga pagulan. Palapit na po yan, so may chance po na magkakaroon na pong pagulan, lalong-lalo na dito sa Eastern Visayas, Northern Mindanao. Pero dito po sa Ilocos region, kasama na po ang Pangasinan, protektado po tayo ng amihan. May chance po na lalakas po ito, pero hindi po ibig sabihin na hindi na po makaka-apekto itong outer cloud band. Ang sinasabi ko lang, yung sentro ng nasabing bagyo ay maaring hindi na aabot dito po sa Pangasinan. Ganun pa man, maging alerto pa rin po tayo at alamin po natin yung latest na update dito po sa bagyo. Ayan. Sir Hiner, kung sakali man po na ito po ay mabuo na, at talagang maging bagyo na dito po sa atin po nga area of responsibility, ano ang pangalan na pwede pong abangan na ito po mga kababayan po natin, Sir Hiner? Opo, ang susunod po na bagyo pagkatapos po ng bagyong si Uwan ay si Berbina. Letter B as in victory and then B as in boy. So Berbina po yung susunod na pangalan. Sa datos po na nakuha natin ngayon, may chance po na hindi na po ito aabot o kasing lakas ni Uwan. Maaring baka maging tropical storm lamang po ito. Kaya bro, yun nga lang, maaga pa lamang po ito. Yun po yung initial na assessment ko at ganun din po sa mga kasamahan ko doon sa weather division. Yun po yung nakikita nila na maaring hindi na kasing lakas ng mga naunang bagyo. Yes, sir. Sir, mga ilang araw magtatagal sa Philippine Area of Responsibility natin itong nasabing bagyo kung talagang mabuo na itong bagyong ito, sir?
Sa ngayon po, Biyernes po ngayon, inaasahan po na magiging bagyo in 24 hours. So by next week, either Martes o Miyerkules, baka makalabas na po ito sa Philippine Area of Responsibility. Depende po sa ipapakitang galaw nito. Kung mabilis ito, maaaring mga 2 hanggang 3 araw ay baka makalabas na po ito. Pero pag mabagal naman, kung lalong-lalo na kung may weather system dito sa may West Philippine Sea, so yun yung magpapabagal. Yun po yung may monitor natin. Baka mayroong ibang system dyan na maaaring magpabagal dito. So, umpisa ngayon po, base sa datos ngayon, may nakikita po tayo na maaaring mga 2 hanggang 3 araw bago ito makalabas ng Philippine Area of Responsibility. Ano yung mga factor, sir, na maaaring magpabawas ng lakas nitong nasabing bagyo pag nandito na sa ating bansa, sir? Una sa pinakaayaw na ayaw ng bagyo o nagpapahina sa bagyo ay yung temperatura sa dagat. Pag malamig ang temperatura sa dagat, hindi ito mabubuo o hihina ito. Kagaya ngayon, may amihan na, yun yung isang kalaban ng bagyo. Kaya kung mapansin po ninyo, nabuo ito, malapit na o halos kahilera na ng Mindanao kasi mainit po yung lugar na yan, malapit po sa equator. Pero once na tumaas po yan, umabot po ng Northern Luzon o dito sa Luzon, ay unti-unti na po itong hihina dahil mapapasukan na po ito ng malamig na temperatura. Sir Hiner, malapit na po ito pong holiday season po natin. Hangad po ng bawat isa, talagang maging maayos po sana, makisang-ayon. Ito pong lagay po ng atin pong panahon, pero may 4 pa pong letra. Ito pong nalalabi, ano po sa alphabet letters po natin. May aasahan pa ba na papasok or mararanasan if ever man po after po na ito pong si Verbena, Sir Hiner? Sa buwan po ng Nobyembre, ang datos na nakuha ng mga kasama natin sa climate data section ay maaaring mga 2 hanggang 3. Pagdating naman po ng December, maaaring 1 o 2 ang maaaring pumasok sa ating bansa. So mga 3 pa hanggang 4 na bagyo ang maaaring pang pumasok. Sana nga po, pinagdarasal din namin na sana ay wala na pong bagyong papasok kasi po iba po yung pagdating ng Pasko ay maraming pinsala dulot ng bagyo. So, sana nga po ay wala na pong kasunod itong nasabing minomonitor natin ngayon. Okay. Anyway, Sir Hiner, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa atin dito po sa atin pong palatuntunan. Siguro paalala or reminders na lamang po ano po sa mga viewers and listeners po natin na hindi po nasaklawan ng atin pong pagtatanong, announcement from Pag-asa. Go ahead po, Sir Hiner. Yes, maraming salamat sa pagkakataon kasamang live. Mga kababayan, mayroon pong isang bagyo o isang LPA na minomonitor natin. Subalit base po sa datos ngayon, within 24 hours baka maging bagyo na po ito. Mamaya pong alas 11 ng umaga, magbibigay muli po tayo ng babala. Titignan po natin, lalabas po yung mga kasama natin kung ito na po ba ay isang bagyo. Gaya po ng lagi pong sinasabi, alamin kung may bagyo po, 3 bagay lamang pong inyong alamin. Gaano ba ito kabilis? Gaano ito kalakas? At ano bang ano bang warning signal sa inyong lugar? Kunwari po, signal number 1, and then naging signal number 2, ibig sabihin po na yung sentro ay papunta sa inyong lugar. So, alamin po natin, maging alerto po tayo, maging updated po tayo lagi sa balita para makapaghanda po tayo. Maraming salamat, magandang hapon po sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat.